Ang topic talaga natin for today ay bakit kaya naglilipatan na lahat sa Edmonton? Bakit madaming taong naglilipatan na sa Edmonton? Sasagutin natin yan kasi what's with Edmonton? At marami ring nagme-message sa amin guys na may interest silang lumipat pero hindi nila alam kung saan. So tinatanong nila, bakit Joy Edmonton? Bakit hindi Calgary? Bakit hindi BC? I-share ko to sa inyo kasi kailangan ko yung tulong nyo para ma-achieve ko yung isa sa end of 2025 goals ko. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming channel, sana po ay magustuhan nyo ang aming mga contents and do not forget to subscribe, like, and share this video to your friends para naman makapagpa-share tayo ng mga good vibes. Ayan. Unang-una po sa lahat, gusto naming magpasalamat from the bottom of our hearts sa lahat ng mga sumuporta sa ating bagong YouTube channel na Joy in Alberta. This is our second week. And imagine guys, second week pa lang tayo pero meron na tayong 377 subscribers. So, sobra namin kayong na-appreciate. At magaganda rin naman ang feedback, mga reviews, mga views ng ating mga video. So, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Joy in Alberta. Kung kayo po ay natulungan or natutuwa sa ating channel, i-share niyo naman po to sa inyong mga kaibigan para mag-subscribe din sila dito sa channel natin. So, yun. Bago natin simulan ang ating kwentuhan for today, babasa muna tayo ng ilan sa mga highlighted comments or magsha-shoutout muna tayo guys. Ayan. Unang-una sa lahat, si Miss Janice Agundang 2701. Tama ba yung basa ko? Janice Agundang 2701. So sabi niya, wow, first time ko napanood vlog mo sis from Quebec. Subscribe na kita. Maraming salamat sis sa pag-subscribe. Sana natuwa ka sa aming mga video at naaliw ka namin at napasaya ka namin in one way or another. Next, we have Marie E. Mangahas. Ayan, sabi niya, first, yehey! Curious lang how much ang hydro bill nyo. Ay nako sis, curious din talaga kami kung magkano ang magiging bill namin sa lahat, sa utilities, sa water and everything. Unfortunately, since wala pa kaming 1 month dito sa bahay, hindi pa rin nagdadatingan yung mga bills natin. Pero once na dumating sila, isi-share namin sa inyo. Hopefully, hindi ganun kamahal. Pero isi-share namin sa inyo kung magkano yung mga magiging bills natin sa mga susunod na videos. Stay tuned lang, sis. Next ay sinabi ni Pocholo Sinclair, always watching your vlogs. Sana magkita tayo dito sa Edmonton. Actually, maraming nagko-comment nito na sana magkita tayo sa Seafood City or sana magkasalubong tayo sa one day. So yan, excited din kami na pag may nakakasalubong kami na nakakakilala din sa amin kasi kahit pa paano sabi ko, ay, may nanonood pala, kahit konti. So, ayun, nakakatuwa pag may nakasalubong na nag-hello. Kaya pag nakasalubong nyo po kami, very welcome na batiin talaga, na mag-hello, na mag-hi, para magkakilala-kilala tayo. Minsan lang talaga, guys, pag wala po akong salamin, yung iba kasi akala ay masungit, pero pag wala po kasi akong salamin, minsan, hindi ko talaga makita. Hindi pa naman ako fan ng laging nakasalamin kasi yung baby namin natatamaan siya minsan. Pero si Kiko matalas ang mata nun. Mag-hello lang kayo, mag-hello din kami. Ayan. Ang next natin na commenter ay si Jonathan Soriano 8. Ito, maganda yung comment niya. So sabi niya, it's time for an external microphone, Joy. DJI Mic 2 or Rode Wireless Go 2. Quality daily content let down by audio. Actually bro, pareho tayo ng sinabi kay Kiko. The day before ka nag-comment, sabi ko kay Kiko, ang ingay ng video natin. Pwede ba tayong mag-mic na? Parehong-pareho tayo ng sinabi. Gusto namin humingi in advance sa inyo ng pasensya kung kahit kami po ay napapansin namin yung mga video namin. Ay, ang liit ko, nasa sulok lang ako. Kailangan i-get na yung camera or ay ang ingay ng video, ang daming background noise or may echo kasi nga nasa maliit na room lang naman tayo, maliit na office, wala pa gaanong laman kaya talagang umi-echo siya. Kahit kami po ay naririnig, nakikita namin yung mga bagay-bagay na dapat namin i-improve and in advance gusto na po namin humingi ng pasensya kasi po sabi ko nga 2 weeks pa lang tayo ulit guys. So, kakasimula pa lang natin. We're getting in the groove. Pero, slowly yan. May improve natin ng may improve. So, just bear with us as we navigate this
new thing. Kasi kahit na sabihin natin na nagbabalik lang naman kami ulit sa YouTube, it's been a while. Again, ngayon hinuhone pa lang ulit namin. We're just getting into the groove of taking videos. Kaya sana po ay bear with us. Pipilitin namin makapaghatid sa inyo ng content na mas spier, juicier. Wow! Jollibee yarn. Anyway, so tatry namin na mas pagbutihin, mas pagandahin para sa inyong lahat na sumusuporta at nanonood sa atin. So ayan guys, ang topic talaga natin for today ay bakit kaya naglilipatan na lahat sa Edmonton? Wow, lahat. Bakit madaming taong naglilipatan na sa Edmonton? Sasagutin natin yan kasi nakailang buwan na rin kami dito and so far, parang review na rin to nung unang 2 buwan namin. Bakit mga ba naglilipatan sila dito? What's with Edmonton? At marami ring nagme-message sa amin guys na may interest silang lumipat pero hindi nila alam kung saan. So tinatanong nila, bakit Joy Edmonton? Bakit hindi Calgary? Bakit hindi BC? Bakit hindi ganon? Mamaya, sasagutin natin yan lahat. Pero bago po ang lahat, na-share ko na sa inyo before na dati naming channel, i-share ko na sa ating mga viewers na every September of the year, gumagawa ako ng aking New Year's resolution. Actually, hindi siya New Year's resolution, pero goals. Bakit September? Kasi parang feeling ko, I wanna be ahead of the game. Oh, yan yung secret, guys. So, whatever my goal is for the next year, I do it in September. So, ang aking New Year's resolution, nagsisimula siya ng September. Ayan. So, I have been doing this since end of 2022. So, September 2022 ko siya unang ginawa. Gumawa ako ng end of 2023 goals and then end of 2024 goals. Ayan. Ito pong goals na ito, usually ay top 3 or top 4. Maximum of 5. Yan. Bakit top 3 lang? So, I'm just gonna keep it short. If everything's a priority, then nothing's really a priority. Yun yung aking mindset. Kung ang dami-dami kong goals, then hindi ko ma-achieve. So, meron akong 3 top 3 na gustong-gusto kong ma-achieve that year at yun yung ililista ko sa aking end of the year goal. Ayan. So, let's keep it very simple pero talagang powerful. Isa dun sa aking mga goals before ay magkaroon ng rental property. So, nagawa naman namin yun. Isa sa mga goals ko naman ng end of 2024 is magkaroon ng bahay sa Alberta, which is nagawa rin natin yan. So, bakit ko ba sinishare to guys? Kasi last September, gumawa ako ng end of 2025 goals. Lagi ko siya, sobrang simple lang nito guys. Hindi mo kailangan ng bonggang-bonggang notebook or whatsoever. Lagi ko siyang nilalagay sa sticky note at nilalagay ko siya somewhere na lagi kong nakikita. So ito yung compilation ng 2023-2024, tinignan ko lang. Pero ito na yung sa ating end of 2025. Nakalagay ito either sa keyboard ko sa aking laptop or sa monitor ko na malaki. I-share ko to sa inyo kasi kailangan ko yung tulong nyo para ma-achieve ko yung isa sa end of 2025 goals ko. Okay? So, ito po talaga ay lumalapit ako sa inyo para ma-achieve ko siya. Unang 2, secret na lang. Yan kasi very personal. Pero yung pangatlo, top 3 ko talaga for 2025 is drum roll. Parang very personal siya sa akin, kaya nahihiya din akong i-share. Pero, ang target ko by the end of 2025 ay magkaroon ng 100,000 YouTube subscribers. So, I wanna have a silver play button. Ang mga goals ko, guys, ay suntok sa buwan. Tandaan nyo yan. Isa sa mga goals kong naisulat before, I wanna have a baby. Diba? So, parang malabo. Pero, when you put it in writing, pag sinet mo yung utak mo doon, magkakatotoo siya guys. Kasi na-achieve namin siya. May baby na kami ngayon, di ba? I-attract mo lang, number 1. Number 2, lahat ng gagawin mo is towards your top 3 goals. Gagawa tayo, again, next year, kung year-end recap, kung ano nga ba ang nangyari dyan sa goals na yan. Pero anyways, punta na tayo sa topic natin for today. Bakit nga ba Edmonton at bakit hindi ibang city or ibang province? First things first, ito po ang i-share namin today or i-share ko today ay hango sa istorya ng aming buhay. Ito po ay aming opinion at
Nirerespeto po namin na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang opinyon. Ang bawat isa po sa atin ay may iba't ibang desisyon sa buhay. Hindi po ang best para sa amin ay best din para sa inyo. Hindi po ang makakapagpasaya sa amin ay makakapagpasaya din sa inyo. Pero ito pong desisyon na ito ay ginawa namin base sa aming current status sa buhay. We have a baby. She's turning 1 in December. And kaming mag-asawa, pareho kaming focus sa aming mga careers. Pareho kaming nagtatrabaho, we're young people. At hindi rin naman kami masyadong mahilig kaming gumala, pero hindi kami masyadong mahilig sa mga bars. Family-oriented kaming mag-asawa. So, having said that, binigyan ko kayo ng intro sa amin para alam nyo kung ano yung pinaghuhugutan namin. At alam nyo na, ay, ako single ako, or ay, ako matatanda na yung mga anak ko. So, there are some differences sa atin na pwedeng mag-cause kung bakit iba yung magiging decision nyo compared sa decision namin. Bakit nga ba Edmonton? First namin kinonsider ay saan ba kami merong kamag-anak. As a family who have stayed in Canada for almost 5 years before kami nag-move, isa sa kinonsider talaga namin, we want to be close to relatives. Although we have so many friends in the islands who really treat us as their family, and we appreciate and we love them so much, we adore them, it's still different pag malapit ka sa blood-related, family mo. And nung pupunta yung daddy ko sa PEI and mommy ko sa PEI, I feel like it's gonna be happier and it's gonna make it more meaningful if malapit sa kapatid, pinsan nila sana. So, yun yung naisip ko na PEI is beautiful. PEI has beautiful people. And nandito na yung mga kaibigan talaga namin na naging kaibigan na rin ng parents namin. Pero parang kung sana mas malapit si daddy sa brother niya, parang mas meaningful yung pagpunta niya dito sa Canada, di ba? Or kung sana mas malapit si mommy sa mga pinsan niya, again, baka mas maging meaningful pa. Meaningful na, mas magiging meaningful pa. So, yun yung isa sa naging considerations namin, which I know has been a consideration of a lot of Filipinos there who moved closer to their sisters, closer to their mom, closer to their cousins. So, alam ko naging consideration nyo din yan. Number 2 is, gusto namin sa lugar na yun na talaga. Ayaw na namin lumipat ulit. And gusto namin sa isang lugar na magno-nourish sa baby namin into parang mai-ready siya sa real world. Parang gusto namin ready siya as much as we want to safeguard our baby. Gusto namin talaga na safe siya and everything. We also want her to be ready for the real world. So we don't want to go to a very small city, but we don't want to go to a very big one naman, na very drastic. So, imagine PEI, which is fairly small, fairly simple way of living. Tapos mag-move kami ng Toronto, which is so big. It's a totally different world pag galing ka sa very small province. I don't mean it in a bad sense. Okay, so gusto namin somewhere in between. Hindi sobrang city, hindi sobrang province. In terms of the weather in PEI is already pretty extreme. We can get snow na as high as a human or even more than a human. Like, you cannot even open your doors at times, di ba? May mga bad winters na ganun. So, it's not really a big thing for us, we feel, kasi we have experienced pretty bad winters. That's probably one of the price you have to pay being in Canada or most of Canada, kasi mas snow talaga dito sa Canada. Sa Pinas, wala namang snow. And may parts ng Canada na walang snow, pero yun, you can consider those too. Like for example, BC, medyo mild ang kanilang snow. So, pwede mong i-consider yun. Pero BC kasi, we heard na ang bahay talaga ay medyo may kamahalan na at ang kaya lang namin bilhin doon ay condo or apartment. Yung nasa building siya, hindi siya single detached. We want a single detached for our puppy initially. And for ourselves rin. Personal preference namin na we want to have a backyard, we want to do barbecue, we want to have a fire pit, yung mga ganun ba. So again, it's very dependent on your preference. So yun yung mga naging dahilan kung bakit
dito. Another thing is yung options for school. Sabi nga namin si Vibe nandiyo dyan, so we want to have options for school. In terms naman sa mga malls, it's not really a big deal for us. Hindi talaga namin in consideration ng malls. Pero if you are interested sa mga malls, there's tons here in Edmonton. The biggest mall in North America is in Edmonton as well. I personally do enjoy going to outlet malls than in the West Edmonton Mall, which is yung biggest mall in North America. Mas gusto ko sa mga outlets. Simply because I feel like mas komportable akong mamili doon kasi ang daming tao sa WEM, 'di ba? Tapos parang medyo hiwa-hiwalay. Although I like going there para mamasyal, for the attractions, yung mga ganon. Pero yung mamili parang medyo outlet mall yung mas bet ko. Costco, there's tons of Costco here. Wala kasing Costco sa PEI. Taxes. Alberta tax is actually the cheapest, I think, across North America, across Canada. In PEI, we have 15%. Dito, 5% lang. It makes a difference, believe me. It's definitely gonna make a difference. Promise talaga. Mararamdaman nyo siya sa pamimili nyo all the time. Kasi 10% discount all the time, di ba? So, yun, mararamdaman nyo siya. Big thing talaga sa amin yung bahay. So, gusto namin sa Calgary kasi nandun yung mga tito ko talaga. Pero naisip namin na hindi namin kayang ma-achieve doon yung kaya namin mabiling bahay dito. So, we made the decision talaga to move here. Kasi ang Calgary talaga ay very professional. Very modern. Ang Edmonton is more industrial, it's less modern. Yung structure-wise, pag makita mo yung structure sa Calgary, mas modern talaga siya. So, minsan, mahirap i-let go yung, gusto ko nun, pero ito lang yung kaya ko, yung mga ganon. May isang nagsabi sa atin sa isa nating video about proximity tax na kahit hindi mo siya afford, basta malapit ka dun, minsan gustong-gusto talaga na we're willing to pay for that price just to be close to things we cannot afford. Yun yung explanation niya. Sana tama yung intindi ko what proximity tax is. Kasi first time ko yun narinig. Pero it makes sense, di ba? Yung willing kang magbayad sa Calgary for a higher price because you want to be close to things that you like those modern structures and all those stuffs. So again, we respect that. Pero kami po na dalawa ni Kiko, we feel na malapit na, 3 hours is close enough. So, kahit gustong-gusto namin yun, ito lang kasi yung kaya. So, dito kami sa Edmonton. Also, hindi naman kami nagsisi so far in the 2 months that we've been here in Edmonton. Kasi, saya naman dito. O hindi kami na-bored. Siguro kasi busy kami sa life. Busy kami sa pag-ayos ng bahay. Hindi kami na-bored. Tapos, we've been to Calgary twice. So we've been here for 2 months. We've been in Calgary twice. We went to Banff already. And it's pretty close. So we feel that 3 hours is close enough. So again, it's our own, ano bang tawag dun sa psychology? Diba merong sweet lemons and sour grapes. So that's our sour grapes na, okay, hindi ko naman kayang ma-afford yan, kaya dito na lang ako. Yung parang pinapahalubog mo ba yung loob mo? Syempre, if we have the means, we'll probably buy there. But because we don't, we have to accept na ito lang yung kaya namin for now. And may friend din ako na nagsabi sa amin na, remember, that's still not a permanent thing. Although we want it to be permanent, kasi gusto na namin na talagang dito na sa bahay na to. You can still sell it in the future. You can still move if you want. So, don't lose hope. Don't think that it's the end of the world if you cannot achieve what you want. Sabi nga ni Kamala, what's the last name? Kamala Harris. She might have lost this election, but they didn't lost the fight that brought up that campaign. Parang ganon. Na parang matalo ka man dun sa pagkakabili ng bahay mo ngayon, it doesn't mean na talong-talo ka na because in the future, you still have time, as long as you're still living, as long as you're still breathing, as long as you never give up. We may have lost the battle, but not the war. So, yun yung sinabi ng Kamala Harris. Parang ganun yung ibig sabihin ng sinasabi ni Kamala Harris na natalo man tayo ngayon na hindi man natin na-achieve, yun pala yun, hindi man natin na-achieve yung gusto natin. Gusto ko ng mansyon, hindi ko man yun na-achieve ngayon, the war isn't over. Until I'm breathing, I'm not gonna stop pursuing
that dream house that I want. So yun, pampalubag loob lang ang tawag doon. Yun yung mga dahilan kung bakit po kami nandito ngayon sa Edmonton. And so far, in the last 2 months that we've been here, no regrets para sa amin. So we hope na kung mapag-desisyon ninyo man na lumipat sa kung saang probinsya, think about it so many times and pray so hard na doon kayo. Kasi po kami ni Kiko, last minute option namin si Edmonton. Pero pinagdasal ko talaga. So, ever since talaga, Lord, dalhin mo kami sa place na doon talaga kami yung magna-nourish sa amin, maglilet sa amin na mag-grow kami. And, yun nga, last minute, biglang dumating si Edmonton and it's one of the best decisions we've made for our family so far. Hopefully, it stays that way. Pero, yun, gusto lang namin i-share sa inyo yun. Yun, sana nakatulong to sa inyo guys. And kung mayroon kayong katanungan, don't forget na mag-comment sa baba at show us some love. Syempre, by liking and subscribing to our channel. We'll see you in the next one. Bye-bye!